puna para patas sa mata ng masa. Tila Brigada! Tila Brigada! Diretso na tayo mga kabrigada. Nasa kabilang linya na ho natin si Bicol Sarap Party List Representative Terry Redon. Magandang umaga kong Terry. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Abner. Good morning. Morning po. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imita. Opo, magandang umaga kong Terry. Pag-usapan nga ho natin itong mga alegasyon ng mga nagpakilalang ex-Marines. Isa ho kayo sa idinawit kong Terry. At doon nga ho sa inyong statement kahapon, tinawag ho ninyong sinungaling. Ito nga ho ang testimonya ni Jowly Cadjao. Pwede ho bang pakahingi ho, ano ho ba yung denial ho ninyo dito? Paano ho ninyo nasabi na walang katotohanan yung mga sinabi na itong si Cadjao? Kung sinungaling talaga yung mga 18 Marines, grabe. Ibang klase talaga. Kaya hindi na namin talaga dapat pinagpapansin. Nakakatawa. Yung pong kanilang testimonya ko, no? Hindi naman pala under oath. Kasi, ibig sabihin, talagang ginamit po yung plataforma po ng Senado para maghasik ko na kasinungalingan dun sa bagay na. Katulad sinabi ko hapon, sa kahit anumang lugar, sa kahit anumang panahon, wala akong nag-deliver ng maleta sa akin. Okay. Meron pa kayo nasabi dito kung sa inyong statement kahapon na tuloy pa rin ang impeachment trial. Sabi ho ng iba pa nating mga kasamahan ho ninyo sa prosecution, si Congressman Joel Chua. Yung mga inisa-isa raw ho, itong mga ex-Marines na ito, malinaw na mga kritiko ni Vice President Sara Duterte. Sa palagay ho ba ninyo, may kinalaman to? Ito ba yung motibo kung bakit ito yung mga pinangalanan ho nila dyan sa kanilang mga sinabi kahapon dyan sa Senado? Oo, kasi nga, talaga nakakatawa ko yung ginawa ko kahapon. No? Halimbawa, yung pong affidavit ho ng mga Marines, Pebrero pa ho yung ginawa. Kung talaga kilala ako nung isang tao yun, ano? Dapat nasama na ako dyan sa affidavit na yan. Noong Pebrero, pero kahapon lang ako pinakawalan yung pangalan ko. Kaya ang talagang nangyari ho dyan, ano ho yan, lahat ho ng mga impeachment prosecution na talaga ho mga leading members, talagang sinama ko yung pangalan. Nakakatawa rin na kay Congressman Chua. Ang nakalagay daw dun sa isang affidavit, sa house daw siya binigyan ng maleta. Pero biglang sa ibang lugar na pala, siya binigyan ng maleta. No? So yung mga ganun pa lang, malinaw na ho na pagsisinungaling. Ang talagang objective ho nito, sirain mo yung credibilidad ng mga impeachment prosecutors. Alam po rin mo, kahit ano pang gawin nila, walang makapipigil dyan po sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Tuloy po ang impeachment trial. Kung tayo, ano pa po yung mga nakikita ninyong mga inconsistencies doon po sa testimonya ng mga dating sundalo na yan? Kasi ako, isa sa mga naalala ko kahapon, yung tinawag nila na Chief of Staff, si General Torre na never naman naging Chief of Staff, si General Torre dahil siya ay PNP Chief. Yun pa pala. Ayun, so yun doon. So ibig sabihin, tingin ko parang meron silang listahan ng mga kaaway ng pangalawang Pangulo. Banggitin yung mga pangalan nito ha. Bahala ka dyan. Parang ganun yung nangyari dyan. Ano? So, yung po mga kasalanan natin, ang alam ko, meron na silang mga libel cases na final, no? Laban ho sa 18 Marines. Sa bahagi ko naman, pinag-iisipan ko pa, pero parang wag na natin pagpapansinin. Pagka ho kasi pinagkakakasuhan pa yung mga yun, parang binigyan mo pa sila ng pagkakataon na parang iangat yung kasinungalingan na sinabi nila. Okay, so di na kayo magkakaso. Pero tama, di ba? Correct nyo nga ako, Kong, kasi ang understanding ko dito, di ba, dahil, technically, parang hindi nga ito isang official na pagdinig. Kasi di ba kapag ano man yung sabihin mo sa isang pagdinig sa House man o sa Senate, di ba hindi ka pwedeng kasuhan? So ito, pwedeng kasuhan ba sila? Tama ba? Hindi. Actually, pag nagsinungaling ka doon, kahit official na pagdinig o hindi, syempre, subjected ka sa libel. Pwede ka ma-libel doon. Pero pangalawa, ang pagkakaiba lang ho, kung halimbawa, official meeting po talaga yung nangyari, pwede ka rin makasuhan ng perjury. Pero ngayon kasi dahil siyempre, hindi naman mo yan na official meeting, hindi ka alam kung pinag-oath sila doon. Hindi sila makakasuhan ng perjury, pero pwede silang kasuhan ng libelo.
Ano pong assessment niyo? Siyempre, alam naman natin na yung mga senador na present doon sa pagdinig kahapon, kumbaga, kaalyado ng mga 18 Marines na yan, obvious doon sa mga previous na mga press con na isinagawa nila. Ano po yung assessment niyo sa handling ng mga present na mga senador kahapon, Kong Terry? Wala, nakakatawa nga eh. Pagkatapos halimbawa ng mapangalanan ho yung mga malalaking mga pangalan doon sa pagdinig kahapon, mga senador, immediately ho, yung ilang mga senador na mga katunggalin nila, meron ng mga social media cards agad eh. Parang inaasar-asar yung mga napangalanan ho, ano? So, matindi ho talaga. Parang ginamit ho talaga yung spektakulo. Yung pong pagdinig ho kahapon. Kaya nga, sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, invited din ho yung Marines doon po sa Monday na pagdinig daw po niya. So, inaasahan natin na magpapakita ho yung 18 Marines doon. Kasi I'm sure sa darating po Monday, under oath po yun. Yung full secretariat po yung nakasalang po doon. Ulitin nila. Magandang ulitin ho na Marines yung mga pinagsasabi ho nila kahapon. At under oath, no? Para magkaalaman ho ron. Ulitin ho ni Mr. Kadjaw, yung po nga sinabi niya na nagbigay siya ng maleta sa akin sa Quezon City. Pero ang tanong ano kaya yun? Dadalo ba sila? Harap ba sila? Kasi dun sa previous na mga leadership ng Blue Ribbon Committee, hindi sila dumalo, Kong Terry. Hindi sila dumalo. Sila'y dumalo lang nung naging hawak na ni Pia Cayetano yung Blue Ribbon Committee at itinalaga si Senator Marcoleta bilang subcommittee chair dyan sa Senado. Titignan natin. Nakakatawa yun kung hindi sila pakita doon sa Lunes kasi hindi naman dapat nakapatay kung sino yung may hawak ng Senado at ng Blue Ribbon. Kung talagang katotohanan ho yung interest po ninyo isa lang doon. So, antayin natin. Kung sa darating na Lunes, magpapakita sila. Kung di mo sila pakita doon, talagang sinungaling sila. Pero, ang tanong dyan kasi kung, sa palagay ho ba ninyo, may nakikita ba kayo na motive kasi, di ba, nabanggit na natin, mga kritiko ni VP Sara. Meron ba kayo nakikita na posibleng nasa likod, parang kumukumpas dito ho sa mga nangyayaring ito ngayon dyan sa Senado, Kong? Tingin ko, parang kilala naman ho yung mga talagang ring leader dyan sa mga kasama ho ng 18 Marines, no? Nakikita naman sila din ho yung mga pangunahing nagpapa-interview, hindi ba? Diyan sa bagay na yan. So sila ho yan, yung mga supporters po ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga, ang sinasabi ko natin, talagang ginamit po nila ito para subukang wasakin yung kredibilidad po ng prosecution panel. Pero alam po, sanay na ho kami dyan sa mga galawan po na ganyan. So, good luck sa kanila talaga. Okay. Dahil nandiyan na ho tayo sa usapin ng impeachment, sabi ho ninyo hindi naman ito maka-apekto dito nga ho sa pag-usad ng impeachment kasi yung mga nabanggit, mga miyembro rin ng House Prosecutors. Ano na ho yung paghahanda ho natin? Ano ba yung next steps dito, Kong Terry, sa impeachment? Kasi medyo nagugulumihanan din kami, di ba? Dahil nga ngayon, na hati ngayon yung Senado, may Cayetano Block, may Gatchalian Block. Doon sa Gatchalian Block, meron na bang usad para ho doon sa impeachment? Meron na bang schedule? May patatawag ba yung mga prosecutors? Anong next step doon? I think naman hindi naman nagbago yung timelines, no? So whether kung sino man ho yung tinuturing ho natin na talaga may hawak ng Senado ngayon, hindi naman nila binasag pa yung mga petsa So alam mo ngayon pong linggong ito, yung pong sagot namin dun sa sinabi ni Vice President Duterte, may committee po yan ngayong linggo. So mahalaga naman ho kung ano po yung secretariat na umiiral Sila ho yung mag-review ng mga papeles, no? So so yun na, magsasabi kami tapos antayin mo na kung kailan po yung patawag na pre-trial. Ang inaasahan namin kasi mga gitna ho ng Hunyo, may pre-trial conference na. Tapos magsisimula pa rin ho tayo ng July 6 as previously announced, no? Ng ating pong ng Senate President Cayetano.
Okay. Okay. Kung panghuli na lang baka may message kayo dyan sa Senate kasi sa Palas, ang sabi ni Yusek Castro, umayos kayo dahil hindi na kukonsintihin ng Pangulo yung mga nangyayaring gulo dyan. Sabi pa nga niya, baka naka-apekto yon kaya nabigo tayo makakuha ng seat doon sa UN Security Council. Dyan ho ba sa inyo, kung may message ba kayo doon sa mga counterparts ho natin sa Senate? Well, ang mensahe lang naman natin doon mataas yung pagtitiwala natin sa kanila na kaya ho nilang resultahin. Definitively, ito pong usapin po na ito. So, mahaba pa naman yung panahon hanggang sa July 6. So, antabayan natin na maisara po ng maayos. Ito pong gusto po na talaga hinaharap po nila. Okay. Sige. With that, Kong Terry, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin ngayong umaga. Mabuhay ka. Thank you very much. Thank you po. Maraming salamat. Magandang umaga. Ayun. Sabi niya, di ba? Marami agad yung mga nag-post ng mga social media cards. Isa nga dun sa nabanggit niya. Ay, isa dun sa mga cards niya, di ba? Yung kay Senator Amy Marcos. Oo. Di ba? Yung wag mo kong materi-teri. May sagot din siya, di ba? Oo. Gano'ng kababa ang ibinaba? Ay, nako. Tayo ay magbabalik pa mga kabrigada. Wag ho kayong mawawala. Ay, pakinggan pala natin mabilis lang yung kay Palace Press Officer Claire Castro. Yun yung briefing habang gumugulong yung investigasyon ng Cayetano Black. Pakinggan natin mga kabrigada. Hindi. Umayos kayo. Mahirap magsalita. Sa ngayon, mahirap magbigay ng anumang pronouncement kung papaano sila titigil. Ang tanging mensahe na maibibigay ng palasyo, ang kinikilala ng acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. Ayun yung message nila. Umayos kayo, sabi ni Yusek Castro. Kasi di raw pwede na magulo pa rin yung Senado bago mag-SONA. Ayun. Actually, may isang pahayag, yung isang kilalang abogado, Brigada Gab, si Dean Mel Santa Ana. Ano sabi niya? Sabi niya, iba naging bagay kung sino yung kinikilala ng Malacanang. Malaking bagay yun. Hindi pwedeng umiral, hindi pwedeng umigsist ang isang Senado na hindi kinikilala ng executive, di ba? Hindi recognized. Oo, diba? di ba? So kung ito yung nire-recognize nila na paksyon, di ba? Isabihin lang yan mga kabrigada. Parang, ano ba? May mga special session nga, di ba, na posibleng ipatawag. So, halimbawa, kapag may special session man, ang kikilalanin nila ay yung Cayetano Group. Ay, Cayetano Group, sorry. Yung Gatchalian Group. Kasi ganito Kaya yun. recognize nila. Halimbawa, may batas na ipinasa ang Senado, syempre kailangan ng pirma ng Pangulo yan. Yan. Titingnan ngayon ng Malacanang. Sino Sino nag-forward? Senate President dyan? Ay, si Cayetano. Ayoko niyan. Eto, kay Gatchalian. Eto, pipirmahan ko yan. Pipirmahan natin. Ganun. Ibig sabihin nun, kapag hindi ka kinikilala ng Malacanang, paralisado ka, wala kang silbi. Correct. Di ba? Ay, nako. Anyways, tayo ho ay magbabalik pa, mga kabrigada. Ating oras, 8:18 ng umaga. Huwag kayong mawawala. That on check was brought to you by Fast, Relax, Kasangga sa bawat aray. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives. Mga kabrigada, gusto mo bang kumita gamit ang iyong